Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at inyong resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba kundi ang pinakamabanghes, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Tega Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Puta, energy pare, no? Kala mo hindi madaling araw. Oo nga, ewan ko sa'yo bakit nabuhay ang kabigla. Arang walang sakit eh, no? Kami po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Energy ba, Tito P? Energy? Oh, energy. Energy! Tayo na, no? Natutuwa lang ako, Tito P. Kasi parang, nung nag-start tayo mag-recording, sabi ako sa'yo na medyo alalayan mo ako. No? Oh. Kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Actually, medyo, kanina pa nga ako utot ng utot dito sa station ko. Parang ewan ko, medyo may something wrong yata sa tiyan ko. Pero, ayun nga, parang feeling ko lalagnatin ako. Pero biglang nagkaroon ako ng sudden burst of energy. Tutuwa ako. Ay, nako. Musta ba, Tito P? Anong balita sa'yo? Ewan ko, biglang ginanaan ako bigla. Ikaw, Tito P, kamusta ka? Buti naman, eto, steady lang. Pero, alam mo ba kung ano yung balita? Sige nga. Ngayong araw na to, na nag-record tayo, nag-take over na yung mga bagong halal na, di ba? Yung mga bagong halal na local governance. O pati ba yung mga mga national position ba na take effect na ngayon? Basta alam ko lang yung sa local. Merong inauguration ng isa sa mga paborito nating mayor kanina. Huwag tayo mag-focus sa isa. Pag-usapan na lang natin yung mga iba-ibang nabalita. So siguro, sige, simulan natin muna dun sa medyo maingay. Bago natin puntahan yung paborito mo. Actually, paborito natin. Puntahan natin yung isa sa medyo maingay. Ito yung sa Maynila. Na by the time of our recording, kanina nag-take effect na yung una sa Maynila, si Yorme. Hindi ako super fan ni Yorme. Kasi alam mo naman na may mga sablay ako nakikita sa kanya. Pero, hindi natin maalis kay Yorme na na namana niya talaga kay Kuya Germs. Yung pagiging showman. Na pagpasok niya unang araw niya sa posisyon, pakitang gilas kaagad si Yorme, parang bulaga kaagad na, yo motherfuckers, nandito na ulit ako. Nagpakitang gilas kaagad. Nilinis niya kaagad yung Maynila, yung classic na ginagawa niya na nandyan yung mga fire truck, pinapabugahan niya yung sahig ng Maynila, pinapasabon niya, pinapakiskis niya lahat. Showmanship to the next level, which I appreciate it. Again, sasabihin ko, hindi ako fan ni Yorme, pero yung showmanship ni Yorme, nandyan na parang matutuwa ka din kahit papaano dun sa mga pinagagagawa niya. Kasi kahit nasabihin mo na kakampi niya dati si Mayor Lacuna, medyo dumugyot nga ng konti nung wala si Yorme, no? Ikaw, anong opinion mo? Iba kasi ng pagpapatakbo eh. Tsaka parang kailangan gumawa ka ng trademark dun sa pagiging mayor mo. So, kanya-kanyang style talaga ng pagpapalakad. Pero nung sinabi mong namana niya kay Kuya Germs, nung pagbalik ba niya sa pagiging mayor, ang una niya sinabi, walang tulugan. Well, posibleng sinabi niya rin yun kasi alam mo naman si Yorme. Katulad ngayon, bago tayo nag-start mag-record, nagla-live pa siya sa Facebook na tuloy-tuloy siyang nagtatrabaho. So malamang walang tulugan na naman tong si Yorme dahil magpapakitang gilas nga naman siya. Well, it's something good for the city of Manila, di ba? Oo. Anything na magbe-benefit yung mga yung
yung mga mamamayan ng city mo, parang I don't mind the showboating as long as maganda yung resulta niya. Pero ang medyo ewan ko kung nakakalungkot ba nakakatuwa. Ako natutuwa ako in the first place na natutuwa ako on one side na ang luwag na nung Carriedo ulit. Nalulungkot lang ako na hindi ko na-experience yung food trip sa Carriedo. Though, ang dami ko nakukuhang feedback na hindi naman daw masarap yung food trip sa Carriedo. Ikaw ba na-try mo na yung food trip sa Carriedo? Hindi pa, pero feeling ko yung mga nagbebenta rin lang sa paligid ng Santa Mesa yung nandun sa food trip ng Carriedo. Ang sabi kasi nung iba parang, kasi dati itatry ko dapat yung ugbo. Alam mo yung ugbo? Oo, yun sa Tondo. Itatry ko dapat yun. Puta, wala lang ako maparkingan. Wala akong maparkingan. Yun yung big mistake ko doon na nagtry ako magdala ng sasakyan doon. May mga pay parking, kaya lang medyo mahal yung pay parking. So hindi ako natuloy. Pero yun nga, parang it's an experience din kasi pag nagpunta ka doon sa Carriedo, ako dinadaan ko na lang sa mga vlog eh. Nunod ako ng mga vlog, nakakatuwa yung mga vlog eh. Pero ikaw ba hindi ka na parang naiengganyo na itry yung hotdog ni Neneng B? Ano ba mga sumikat doon? Yung baga, yung mga chowpan na mukhang natalsikan ng pawis ni Kuya, gano'n. Parang trip mo ba puntahan yan? Well, technically, kung ano yung nakikita, feeling ko yung sa ugbo, kung ano lang yung may kita mo sa mga, tawag dito, sa mga, ano ang tawag dun sa sa mga kainan na yung meron dati sa BGC. Yung para sa mga street food. Bancheto. Parang ganun rin lang siya. Kaya lang ito mas masa. Although may mga ino-offer din naman silang mga pagkain doon na hindi available doon sa typical Bancheto mo. Kasi ito, mas masa yung dating. Although, ang gusto ko doon sa setup ng ugbo is yung mga, kumbaga, hindi mo ma-experience sa typical street food sa Tondo na i-introduce sa mga taga-Tondo. Correct ko pala sarili ko, Santa Cruz, hindi pala Santa Mesa. Santa Cruz. Malayo yung Santa Mesa. Malayo na Santa Mesa. Pero fan ako ng Manila walking experience eh. Parang, tatanda ako, pag nagpupunta ako, nung isang beses na umalis yung misis ko, nagpunta siya ng ibang bansa. Ang ginawa kong pampalipas ng oras ko, pumunta akong Divisoria, pre. Tapos, ninamnam ko talaga yung walking experience ng Divisoria na, yun nga, yung mga napapanood ko na, ay puta, ito masarap to, yung magic water. Tangina, tonto ako nung natikman ko rin sa wakas yung lasa ng magic water. Na-try mo na ba yung magic water? Hindi pa nga eh. Yun yung mga isa sa mga gusto subukan, yung magic water, yung tumbong. Yung magic water, pre, parang gulaman lang siya na walang kulay. Walang kulay na gulaman. Tapos may rin siya, di ba? Yung besahog din siya na hindi mo rin makikita kasi clear siya. Oo, exactly. As in, lang, talagang gulaman siya na walang kulay. Yun lang yung magic water. Pero, in fairness, sobrang refreshing niya, pre. Sobrang refreshing niya kung naglalakad-lakad ka. Tapos, tumingin ka sa kanan, puta, nandyan yung mga prutas, tumingin ka sa kaliwa. Ang gusto kong matry doon sa Maynila, yung, alam mo yung fruit ninja, tawagin nila fruit ninja. Bakit? Ito yung may lilipad na prutas tapos hihiwain mo. Alam mo naman yung mga Pilipino ko, ano lang may pangalan, fruit ninja. Ano lang siya, literal na mga hiniwang prutas lang na assorted. Tapos nilalagyan pa nung sauce na maanghang na matamis-tamis. So parang na-imagine ko. Parang inadapt lang din daw nila yun sa inadapt din daw nila yun sa ibang bansa eh. Fruit ninja yung tawag nila. Ay, nako. Pero pag naglalakad ka ba sa Manila na amoy kanal na meron. Side streets? May area. Specifically doon meron akong paboritong puntahan sa Manila. Malapit din siya sa Santa Cruz din daw siya. Alam mo yung lumang pansitan doon kung saan nag-shooting yung palabas nila Piolo. Yung dekada 70.
Merong isang pansitan doon na doon sila nag-shooting sa may bandang Santa Cruz. Doon, amoy na amoy mo yung amoy na sinasabi mo eh. Yung amoy Maynila. Pero dahil nga nagpalinis si Yorme kanina, baka wala muna ngayon yung amoy na yun. Kasi in fairness kay Yorme, yung pabugan niya ng tubig may kasamang gamot, may kasamang sabon. So hindi lang binugahan ng binugahan ng tubig, may konting paamoy din ng konti. Kaya lang kasi kung tabi ka nung ilog doon, yun yung doon nang gagaling yung singaw eh. Ay, so, doon sa may sa may yung sinasabi mo sa may estero, yung kainan ng Chinese food na may estero, yun medyo may amoy. Though nako-cover siya ng mga niluluto doon sa estero, yun masarap din doon pre pag nag-Manila tour. Minsan mag-Manila food crawl tayo pre. May sinusunod ako itinerary doon. Nung huling ginawa ko yun pre, gumastos lang ako ng 2,000, dami ko na nakain eh. So solid yung Manila. Sobrang laki na nung 2,000 para sa food crawl lang Oh pre, hindi 2,000 dalawa kami. Okay, tama. Not bad. May uwi-uwi ka pa nun. Naalala ko talaga yung Globe Lumpia. Ay, Globe Lumpia, pre. Puta, sobrang sulit ng Globe Lumpia. Ang, ewan ko medyo natatapangan lang ako sa garlic taste ng Globe Lumpia. Pinapabawasan ko lang ng konti yung garlic. Pero, superb yung Globe Lumpia. Natatandaan ko nung pandemic, nagbayad pa ako sa Lalamove Nag-utos ako sa Lalamove. Di ba may pabili service yung Lalamove? Nagpabili ako ng 20 pieces ng Globe Lumpia nung pandemic dun sa Lalamove. One of the best monies that I've ever spent. 2 araw kong kinakain yung lumpia pero solve na solve. Kasi di ba yung maliit lang naman yung Globe Lumpia? Parang sa isang upuan, kaya kong kumain ng 4 nun, 5 eh. So, kinain ko ng 2 araw yung 20 pieces na Globe Lumpia na binili ko eh. The best yun, the best. Medyo nagreklamo lang sa akin yung rider kasi pipila ka pa dun eh. So sabi niya, sir, pipila pa pala niyan. Pero sa akin kasi, dinagdagan ko naman yung bahay tapos binigyan ko pa siya ng Globe Lumpia. Tikman mo para alam mo kung ano yung binili mo. Sinabi mo dun sa Lalamove, that's the fucking point. Kaya nga ako nagpabili service eh. Pero ikaw, pre, ano pa yung mga trip mo doon sa Manila na masarap puntahan doon? Yung tawag dito, yung Ongpin food crawl doon. Oh, pre, panalo doon. Ako, paborito ko doon yung sincerity chicken. Yan, gusto ko yung sincerity chicken doon. Panalo. Though mayroon ding sincerity chicken na ngayon sa ibang lugar, pero masarap yung sincerity chicken doon sa may Maynila. Ang trip ko doon yung sa taas ng Engbitin. Nakalimutan ko yung pangalan nung... Sabi nga ni Elvin, yung Kiampong rice. Yan. Panalo yung ako, bihira na ako kumain ng kanin, pero pag may chance akong kumain ng Kiampong rice, sarap. May lasang-lasa kasi yung pagkakabalot nun sa dahon. Sumasabit yung lasa nung dahon dun sa kanin, tas malagkit. Panalo talaga yan. Babalik ulit tayo sa that's the fucking point. Teka, ano ba yung isang balita natin so sa Manila, expect natin na dadami ulit yung vloggers sa Manila. Kasi pre, alam mo ako, na-addict ako sa Manila vlogs dati. Nung mga bago pang mayor napakahilig ko sa mga clearing vlogs ng Manila. Nanonood ka ba dati? Yung nakapanood ka ba ng ganun si General Sukat? Ang napapanood ko yung clearing ng MMDA. Wala pre. Beginner mode yung sa MMDA. Ang OG nun pre, yun nga sila Papapaw, sila Dadako. Yung mga nagbablog sa MMDA, yun yung mga nagbablog dati sa Maynila na lumipat ng MMDA kasi nga nawala na yung Isko Moreno vlogs. Pero pre, ang daming alam mo naman Maynila, pag nag-clearing ka doon, may mga papalag talaga. Yun, sobrang sarap manood nun. Anti-poor kung anti-poor, pero ang saya kasi tama ba yung sinasabi ko na nag-i-enjoy ako sa drama ng ibang tao? O medyo offensive ba yun? Hindi, nature ng Pilipino yun eh.
Parang yun nga, lalo na pag nagki-clearing sila sa ano, yung mga iskinita, ay mga looban ng tondo. Puta, yung mga binabasag nila yung mga pader. Oh. Sabi ko, masaya din pala to eh. Kaya lang yun nga, maawa ka rin doon sa ibang tao, pero syempre for the greater good of ano. Saka yun nga sabi ko sa'yo, magaling yung showmanship ni Isko eh. Magaling siyang magpakitang gumagawa talaga siya. May mga ginagawa talaga siya, so hopefully magawa niya na maayos yung trabaho niya. Yun. Sorry, sisingit ko lang Speaking of vloggers, naalala mo si Gadget Addict? Oo, si Gadget Addict, puta. Watcher na ako ni Gadget Addict nang may kaaway pa niya nun ng Ace Hardware saka Akari. Ganung level, saka yung nagre-review siya ng mga CDR King. Ganun ako katagal ng listener, watcher ni Gadget Addict. Doon siya nagsimula sa nagre-review ng mga gadgets, kaya nga Gadget Addict. Tapos biglang Gadget Addict ng MMDA. Parang what the fuck? Paano tayo napunta dito? Ang mga naiinggit ako sa kanya nun, may mga mga power bank. Puta, nire-review niya yung power bank ng CDR King dati, ganun eh. Yun nga. Yung isang kaaway niya yung Akari, kasi binunyag niya na mali yung MAH, yung power level nung isang rechargeable fan ata yun or basta power bank yata yun, rechargeable fan na mali yung as advertised niya. Tapos sinisiraan niya yung yung extension cord na bakal. Ano yung extension cord na bakal? Yung classic, yung Panther yata yung tatak nun. Naakala natin yun yung magandang extension pero sinisiraan niya yung design. Delikado daw yun. Ayan, yun yung mga classic Gadget Addict na vlogs dati. Yun yung, he went from gadget reviewer. Tapos biglang naging kasama na siya sa clearing operations ng MMDA. Parang ikaw pre, teki tito pero di ka naman nagte-tech review na. Ganun lang naman yun. Parang ganun nga eh. Kaya Elvin, hindi siya ang tunay na teki tito. Kasi clearing operations na yung kasama niya eh. Ano pa? Lipat na tayo sa ibang lugar. Basta tayo wini-wish lang natin si Mayor Yorme na maging successful sa paglinis siya ng Maynila. Sana wag niya na munang iwan yung Maynila kung talagang kung ganyan yung magiging maganda naman yung resulta. Saka sana wag na siya masyado magbenta ng properties ng Maynila. Kasi yun yung yun yung ibinabala sa kanya ng karamihan eh. Yung pagbenta niya ng ibang properties ng Maynila. Di ba sa kanya natuloy yung Torre de Manila? Tama ba? Di, kay Erap yun. Kay Erap yung Torre de Manila. Kay Erap yun. Isa ako sa number one hater ng Torre de Manila. However, medyo minamahal ko na siya ng konti kasi may mga kilala pala ako nakatira doon. Pero dati talagang hate ko yung Torre de Manila na yun. Anyway, so ikaw. Na lang yung mga photography. Ikaw, Tito P, ano yung ibabalita mo kanina? Sino pa yung isang nanumpa, yung favorite mo? Siyempre. Si High Fans. Mayor Vico. Mayor Vico, no? Sobrang Mayor Vico, nanumpa na kanina. Sige, tuloy mo yung sinasabi mo, sorry. Sobrang uncharacteristic for a Philippine mayor yung ginawa niya kanina. Ano ba yung sinabi ni... Sige, bigyan mo kami ng konteksto ng ginawa niya kanina. Kasi kanina, nag-declare siya na inauguration niya kanina, diba? Inauguration, kasama niya si Bossing Vic, kasama niya si Tita Connie. Si Tita Connie naghawak ng Bible, di ba? Tapos, eto, nung sinabi niya, bilang last term, di ba, anong usually ginagawa ng mga mayor na last term na? Higher position or bababa ng lower position. Bababa ng congressman, di ba? Tapos i-hand over na sa either asawa, anak, or kaalyado. Ang isa sa mga sinabi niya is nag-declare na siya kagad na hindi ako tatakbo ng 2028. Pero
medyo ako may nakita lang ako na trend sa mga politiko natin. Hindi kaya hindi ko sa sinisiraan si Mayor Vico. I'm just playing the devil's advocate here. Or baka umaasa lang din ako na wag sanang ganun ang mangyari. Hindi kaya yung statement niya is a statement meant to protect himself. Kasi alam naman natin na most people are looking at Mayor Vico to run for a higher position. Either mag-senador or kung pwede nga president or vice president. Though, alam ko medyo malabo yung president or vice president kasi di ba may age requirement yun? And unfortunately, underage pa siya. Underage pa si Vico. Not unless mabago yun. Ang problema kasi, kung papansinin mo, pre, ang demolition job kay Vico, nagsimula na, hindi lang on a local level. May mga taong tumitira na rin kay Vico dahil alam nila na presidentiable na si Vico after his term. So, ang iniisip ko, coming from a political strategy, yung statement niya na hindi na siya tatakbo pagkatapos ng term niya. Katulad ng ginawa si Lenny rin, ganun din yung sinabi dati, di ba? Hindi siya tatakbong presidente. Sinabi niya rin dati yun. To be fair, hindi naman talaga siya... Well, to be fair, wala naman talaga siyang balak tumakbo eh. Kaya lang kasi yung political climate nun, not that I'm defending her, pero parang alam ko, yung political climate nun is dahil tatakbo si, di ba? Si BBM, tama ba? Ito yung kay BBM na ba? Pero don't get me wrong, Tito Pidge. Wala akong problema doon sa mga statements na ganyan. Kasi, it's all part of the political plan. Kasi, imaginein mo, kung ikaw, ang matapang-tapang lang ng ganyan yata dati si Binay. Si Binay. Sinabi niya natatakbo talaga siya. Right there and then, natatakbo siya na presidente nung pagkatapos ng term niya. Kasi pre, ang mangyayari, magiging political target ka lang. As in, bubugbugin ka lang hanggang hanggang masira ka na. By the time na dumating ka sa time na kailangan mo ng tumakbo, posibleng sira ka na. Hahanapan ka ng butas ng mga yun. So yun yung nakikita kong punto. Kaya nagbigay ng ganyang statement si Mayor Vico. Though nasasad ako kung totoong hindi siya tatakbo after his ito yung mga rare instances na nakakalungkot na hindi tatakbo yung isang politiko after ng declaration niya. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Pero kasi sa akin kung sincere, ako, I would like to think na sincere siya. And by 2028, malalaman natin kung sincere talaga siya dun sa promise niya. Pero kasi kung ikaw talaga, nagfa-function ka talaga bilang mayor, alam mo na high stress yung trabaho na yan. So if ever nasabihan niya na na hindi siya tatakbo, maaring he will take a break from politics para bigyan daan yung kanyang mental health. And para sa akin, mas gugustuhin ko na. Parang si Jordan, after ng 3 championship ng Bulls, nag-step away siya sa game. Tapos, nung ready na siya, bumalik siya para kumuha ulit ng 3 sunod-sunod na championships. So, ang problema lang kasi, sorry nakat kita. Ang problema kasi, Tito P, ang problema kasi, yung winnability and yung timing. Kasi, imaginein mo, coming from 3 straight good terms. Ideally, kung natapos ni Vico, kasi imaginein mo,
by the time na matapos ni Vico tong third term niya, malamang tapos na yung yung City Hall. Tama? Tama. That would be one of yung time na yun yung magiging peak ng kanyang political career. At saktong babaksak ng presidential elections. Yung susunod na election. So, yun yung kung ako yung campaign group ni Vico at halimbawa na nangangarap nga siya. Halimbawa lang na nangangarap nga siya na maging presidente, which is not bad kasi para sa akin, he would be a good fit for the presidency. Ito yung best time. Kasi kung magpapahinga siya, 3 taon, hindi na presidential election yun. Kung 6 na taon nang hihintayin, ano yung assurance na ganyan pa siya kabango after 6 years? Lalo na kung magpapahinga siya. Okay. Playing devil's advocate. Kung magpahinga ka ng 3 or 6 years, tapos yung sumunod sa'yo, hindi siya nag-hold up sa standards na iniwan mo nung mayor ka. So that in itself will be your baseline ng good governance nung time na ikaw yung nagpapatakbo. And yun yung in turn, if ever he thinks about running again for public office, doon mo makikita, doon ulit tutunog na naalala mo nangyari sa Pasig nung nag-step down siya. Una, in-uphold niya yung word niya na hindi siya tatakbo ng 2028. Tapos kung halimbawa, yung susunod na mayor, hindi niya na-maintain yung quality ng service na iniwan ni Vico. By the time na babalik siya, again, parang Michael Jordan. Nung nag-baseball si Michael Jordan, pagbalik niya ulit sa NBA, nagulantang lahat ng mga player. Sabagay, may point. Pero, again, maganda yung punto. Pero yun yung best unback bitches approach. Hindi kasi maganda yung punto mo. Ang nakakaano lang kasi, sayang yung best years of his life. Parang gusto na namin ng pagbabago. Again, ito is siguro pagiging lang to na umaasa kasi tayo na baka nga si Vico na yung kasi technically ang ganda talaga ng pinapakita niya sa Pasig. Well, coming from sa mga tulad natin na kahit paano mapagmatsyag, mapanuri. Coming from someone from Bulacan. Hindi kasi nakikita mo naman kasi maganda yung maganda naman kasi yung pinapakita niya eh. Technically nga, sabi nga ni iba, bare minimum pa nga yung ginagawa niya eh. Kasi technically, yan naman talaga dapat ginagawa ng mayor eh, to begin with eh. Bare minimum plus a little bit more. Parang Vico, wag kang pala desisyon, Brad. Wag kang pala desisyon. Mag-consult ka naman sa amin. Wag ako magsabing wag kang tatakbo. Kasi parang, sino ba makakalaban niya? Kung sakali. Malamang, Sara Duterte ulit. Tatakbo yan, malamang. At ang masakit dyan, ako, Tito P, as much as I hate some people, I don't wish them ill na ma-dead or something. Pero, kung ma-dead si Tatay Diggs in the near future, magkakaroon ng yan eh. Magkakaroon ng noy-noy effect yan. Gagets mo? Boy pa si Tatay Diggs. Pa rin eh. Malakas pa rin yung hatak niya. Hindi yun nga. Malakas pa yung hatak ni Tatay Diggs. Pero just imagine. Again, hindi ko wini-wish na mangyari kasi I really don't wish that kind of things to other people. Pero in the instance na mamatay si Tatay Diggs, lalo na kung a few months before the election, tapos yun nga, hindi siya nakauwi. Puta pre, bubuhay ulit yung Duterte magic na yan. Kaya nga kita mo tinatrabaho na ng mga tao ngayon na ma-impeach si Sara para hindi na siya pwedeng tumakbo ng presidency sa susunod na election. Pero naniniwala nga ako ng mga laki yung magiging effect nun pag may nangyari kay Tatay Diggs. Kasi parang parang yung effect sa mga banda, yung nangyari sa Nirvana nung namatay si Kurt Cobain. Saka kay Kobe, namatay si Kobe, di ba? Biglang bumenta yung mga sapatos niya.
Exactly. Yun yung magiging problema natin. Sino pagpipilian mo? Sara Dutz. Ang Vice President ni Sara Dutz, Robin Padilla or Amy Marcos. Patay na. Ilang taon na naman ang hihintayin natin. Though, again, kung nakikinig kayo ng Machong Chismisan, and I don't know kung bakit kayo nakikinig ng Machong Chismisan, kung yun yung mga gusto nyo ng politiko na trip nyo. Gusto nyo ba na ganun pa rin yung maging tuloy after? Kaya balik tayo kay Mayor Vico. Vico, kasi pala decision, Brad. Sana comedian din na katulad ng tatay mo na joke lang. Pero ikaw, tingin mo magpapahinga talaga yun? Feeling ko magpapahinga para sa... Kasi sa tingin mo, yung sinasabi mong best para sa kanya, hindi best para sa kanya, best para sa mga constituents niya. Pero ang best sa kanya is to rest after nung... Pero ito tanong ko sa'yo. Sige. Bilang fan ka ni Vico at wini-wish mo na magpahinga siya dun sa statement niya. Paano kung nagbago isip ni Vico, tumakbo? Magagalit ka ba kasi hindi niya pinangatawanan yung sinabi niya? Hindi ako magagalit, pero madidisappoint ako. Legit madidisappoint ako. Kasi kung ganun ang statement niya tapos babalikan niyo yung technically you're already playing Philippine politics. Parang di ba kasi kailangan nga nating laruin minsan talaga ang politika. Yan nga babalik yung naging controversial na sinabi ko. Hindi ko sinabi. Na nangyari kay Madam Lenny. Madam Lenny. Na naglaro siya ng politics nitong huling eleksyon where nagulat tayo ang inendorso niya Manny Pacquiao, Abalos, saka meron pa isa, di ba? Sino pa isa? 3 yung inendorso niyang senador na medyo left field. Tapos lumabas na nung natapos ang eleksyon na most likely kaya niya inendorso yung mga yun para matanggal sa pwesto yung number 12, 13, and 14 which is si Ben Tulfo, Amy Marcos, sa si Bong Revilla. So, yun yung laro ng politika sa Pilipinas. Kailangan mo talaga laruin. Kasi imagine mo nga, yun nga kung gusto nating manalo si Vico sa susunod na eleksyon bilang presidente, kung halimbawa nga natatakbo siya, may susugal mo ba pre na 3 taon na paliliguan siya ng black propaganda ng mga makakalaban niya? By the time na mabango pa siya. Ang maganda doon, dito natin malalaman kung makikitaan siya ng baho. Yun nga, maganda rin yun. Kumbaga, kung makalusot siya doon, yun yung sinasabi mo talagang filtered na talaga na, ay puta, hindi siya nakitaan ng kahit anong baho in the last 3 years. Baka siya na talaga ang sugo sa tagumpay. Alam mo yung Catrillanes kahit sabihin mong may mga instances na off yung ginagawa niya. Di ba yung chismis nga na kaya hindi siya matira-tira ni Tatay Diggs daw sa kung meron siyang ginagawa na kabulastugan. Shoutout kabulastugan is yun nga, parang kung meron kang bahong madidig dun sa tao, yun yung unang-una mong ilalabas. Totoo naman. Pero ito pa yung isa kong concern kay Mayor Vico. Hindi yung sa titigil siya. Yung statement na sinabi niya after nun na hindi siya titigil. Kasi sabi nga niya, kaya hindi siya tatakbo para hindi maging political yung conversation. Ayun, maganda. Tapos, yan. Maganda yung sinabi mo na yan. Nag-offer siya ng peace offering dun sa mga kalaban niya sa politika. Pero ang pinaka mic drop moment niya, yung sinabi niya, pero bago mangyari yung pagbabati na yun, kailangan nyo munang magbayad ng taxes. Wala siyang pinangalanan, pero sinasabi ng mga tao na ang ini-imply ni Mayor Vico is pinariringgan niya yung kalaban niya sa politika.
dahil nga parang kaya nga raw tumakbo sa politics yung naging kalaban niya noong nakaraan. Kasi yung business nila ay naapektuhan doon sa paninita ni Mayor. Oo. Lagyan mo ng di umano para mas safe. Di umano. Ay, nako. Pero sige, final answer natin dito. Tingin mo nga, hindi talaga siya tutuloy. Sana. Ako, yun ang ano ko yun ang umaasa ko. Pero halimbawa, tumuloy siya. Makaka-epekto ba yun sa pagboto mo sa kanya o hindi? Kasi sabi mo, medyo ma-disappoint ka eh. Pero would it be enough for you to not vote for him? Case-to-case basis, depende kung ano yung sitwasyon. Pero if the situation calls for it, Machiavellian principle, the end always justifies the means. Yun yung sinasabi ko sa'yo. So babalik tayo dun sa sinasabi ko sa kanina. Na baka nga, it's all part of the plan. Kailangan laruin ng politika para makuha nila yung end goal na gusto nila. Pero ito, if tumakbo siya, given yung circumstances, then para sa akin, understandable yun. Pero if tumakbo siya, knowing na he played the typical politics game, then doon medyo titingnan, i-assess ko na yung sitwasyon kung meron bang better option after sa kanya. It all comes down to sincerity para sa akin. Pero tingin mo, hindi ganun ka-sincere si Biko? Again, this is something na malalaman natin in 2028. Ito yung masarap na pakinggan natin sa 2028 na, putang ina, kagaguhan nyo. Ayan, tumakbo tuloy. Ayan, hindi tumakbo. In your face ka, Makoy. Pakakayo ka. Diba? So looking back, I would like to think na mababalikan natin tong diskurso na to in 2028. Tapos, yun nga yung ano natin. Fuck you, Makoy. I told you. At meron din na pakyo Tito P. Tumakbo, Brad. Tumakbo. O ano ka, boto mo pa rin ba? Yun yung magandang conversation. Pero yun, siguro yung ano... Yun na lang siguro title ng episode na to. Balikan nyo kami after 3 years. Oo. Hindi, pero alam mo yung nakakatakot na part? Yung pag-call out niya. Kasi para kang nagtatawag ng death wish doon sa ginawa niya. Plus, sinabi pa niya na hindi na siya tatakbo after 2028. So, ibig sabihin, balik na siya sa pagiging normal na mamamayan. Para sa akin, para sa akin yun lang naman yung normal na, parang nothing really scary about what he said. Ganun ba ka-powerful yung mga yun? Eh, hindi nga sila powerful enough para manalo ng eleksyon eh. Hindi sila powerful manalo sa eleksyon. Pero marami silang, lagi mong tatandaan, marami silang pondo. Not enough to win an election. Nasundan mo yung campaign trail nung kalaban ni Biko. Hindi eh. Pero 'di ba lang siya, first time niyang mag-register bilang yun voter. Napakalungkot nung campaign trail nung kalaban ni Biko. Pinanood ko. Parang alam mo yung lumalaban ka na alam mong walang panalo. Tapos nakakalungkot na nandun si Supsup. Si Supsup yung nandun, di ba? Saka si Aramina. Andun ba siya? Sa side na yun. Kasi sa construction nga pala si Shamsi. Oo. Si Shamsi, na-delay lang ng konti. Kasi yung tatandaan mo yung kasama sa grupo nila, si Congressman Christian Sia, yung nagjo-joke ng... yung sa single mom. Parang na-late lang ng konti kasi it would be best for Shamsi kung right there and then, kinall out niya. Ganda nun. Malamang nanalo pa siya nun eh. Ang problema, it took her a few days bago siya nag-call out eh. Kung ako si Aramina, iwan ko rin eh. Yun yung mali. Nag-quit si di ba? Nag-quit si Shamsi. Sa grupo.
Nag-quit siya doon sa grupo. Tapos, si Aramina, nalulungkot ako para kay Aramina. Alam mo kung ba't nakakalungkot kay Aramina? Kasi madami ako nababalitaan na kwento na sobrang bait ni Aramina. Sobrang bait. To the point na, yun nga, gusto niya mag-serve. Ang problema, posibleng mabait siya pero hindi siya matalino. Kasi tingnan mo yung grupong sinasamahan niya. So, siya yung perfect example na hindi porket mabait ka, mananalo ka sa gobyerno. Kailangan matalino ka din. At piliin mo rin yung mga taong sinasamahan mo. Alam mo kung ano yung mali lang sa ginawa ni Aramina? By virtue of blood, sa matay siya, di ba? Matay. Dapat sa QC siya tumatakbo eh. Kaya nakailang takbo na siya sa QC. Kaya siya nagbasing. Parang ano lang, Anjo Iliana. Putang ina, si Anjo Iliana lang yata yung may world tour ng campaign. Nagparanaque, nag-Quezon City, tas nitong huli, Laguna. Tangina. Naglaguna ba si Anjo? Nitong huli, Vice Mayor sa Laguna yung tinakbuhan niya. Hindi siya nanalo. Seryoso? Oo. Ba't sa Laguna? Ang lakas-lakas nila dati sa Parañaque. Kung hindi ako nagkamali, nag-vice mayor pa nga yata sa Parañaque yan, kung hindi ako nagkamali. Tapos kagawad sa QC. Tapos nung basa na yung papel niya sa QC, lumipat naman ng Laguna. Hindi ko alam. Siya lang yata yung may Philippine tour ng campaign. Hindi kaya world record yun, pre. Most number of cities campaigned at who held office at different offices. Nagtaka ako doon sa Laguna. Kasi kung ako si Anjo Iliana, tatakbo ako sa Bicol eh. Teka, double check ko. Oh, hindi. Tama yung sinabi mo. Sa Calamba. Oh. Bakit Bicol? Taga Bicol yun eh. Taga Bicol paano siya mananalo? Paano siya mananalo? Di ba Lenny Country yun? Hindi siya. Huwag Sanaga. Hindi naman siya Sanagi. Although nag-Ateneo Dinaga yung mga yun eh. Pero ang layo, 12 hours kang biyahe yung pa Bicol, baka doon siya na-turn off. Oh, pero doon siya kilalang kilala sa Bicol eh. Oh, pero wag lang siya tatakbo sa Naga. Tayo na, wala siyang panalo doon. Ayun, no. Ikaw, kung sakali, pre, tatakbo ka ba sa election ever? May ko-consider mo ba? Congressman. Pero mas gusto ko staff. Kahit staff lang, okay na ako eh. Ako parang just for the sake of, gusto ko minsan tumakbo, niloloko ko ng misis ko. Kino-compute na namin yung kagawad levels lang. Matry lang. Pero sabi ko, tangina, hindi tayo mabubuhay sa sahod ng kagawad. Sa sobrang liit ng sahod ng kagawad, ang ending niyan, mangungurakot ka. Ang problema, since kagawad level ka, mangungurakot ka na nga rin lang. Ang baba. Kagawad level lang. Tangina, kung sisirain mo yung buhay mo, doon ka na sa malaking halaga. Diba? Yung mga petty crimes lang yun sa sa kagawad. Yung i-overprice mo yung computer sa barangay hall. Alam kong hindi ako magiging mabuting public servant dahil matutokso kong gumawa ng masama. Saka magpadrino-padrino. Yun yung mahirap. Correction pala. Mayor pala tatakbohan ko kung ako yung kasi executive eh. Mas feeling ko mas carry ko yung executive position kesa mambabatas eh. Although high stress siya. Pero yun, i-wish na lang natin ng good luck i-wish na lang natin ng good luck lahat na, wag lang si Mayor Vico, lahat na lang ng mga nanalo nitong nakaraang eleksyon. Pahabol ko lang ang alam mo kung ano yung iconic line ni Mayor Vico doon sa sa statement niya. Ano? Yung umirot siya na hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Alam mo ba na yung anak niya nandun para sa kagawad niya?
sa counselors niya. Sino? Yung anak ni Yoyong Martires. Yoyoy Martires. Oo, nandun sa mga kagawad niya. So, yun yung ginagawa nilang skit pag may anong tawag doon, yung mga nangangampanya sila. Ginagamit pa rin nila yung skit na yun. Yung galit ka ba? Hindi, nagpapaliwanag. Alam ko si Yoyong Martires for the longest time, bata nung mga Eusebio, na nalungkot nga ako una kasi nung naging mayor si Vico, akala ko hindi siya nakasama doon sa grupo ni Vico. So in fairness naman pala, bago yata siya namatay, nakalipat siya doon sa grupo ni Vico. Hindi sila nagkahiwalay ng landas. Kasi parang ang sad nun. Ang sad nun kung hindi niya nakasama doon sa grupo niya. Kasi sidekick siya niyan eh. Sidekick siya ni Vic Soto eh. Hindi kompleto yung pelikula ni Vic Soto nang hindi siya kinakast eh. O siya. Yun nga, again, we wish yung mga winners nitong nakaraang eleksyon ng magandang mayorship. Mayor Isko, sana maging maganda pa yung Maynila at sana hindi na mabawasan yung pag-aari ng Maynila kasi yun ang ibinabato sa kanya no? Sana maging maayos, mas maging better. Kasi to be honest, ramdam mo naman kasi talaga yung presence ni Isko sa Maynila. So, may bibigay mo namang credit sa kanya yun. At kay Mayor Vico naman, huwag kang pala desisyon, Brad. Huwag kang nagdidesisyon ng bigla-bigla. Try mo pa rin tumakbo para hindi naman sayang yung panahon. Baka ikaw na yung mag-aahon sa amin baka ikaw na magbibigay ng magandang kinabukasan sa Pilipinas. Pag-asa. Oo. Ikaw, Tito P, may gusto ko ba sabihin? Shout out sa mga kaibigan nating mga podcast na wala ka pa rin listahan dahil nasira yung laptop mo. Mabawi na lang ako sa inyo, guys. So, yun. Shoutout sa inyo lahat at sana suportahan niyo yung mga kaibigan nating podcast na lagi nating binabawi. Saka binabati sa mga nakaraang episodes. Sana sa susunod na episodes mahanap ko na ulit yung script ko. At yung mga Patreon natin, maraming salamat din sa mga Patreon natin. Kung gusto niyo suportahan yung podcast natin, you could do so by joining our Patreon account. It's patreon.com/machongchismisan. Yan. Ang pinakamura nating subscription ay singmura lang ng isang milk tea. So sana makonsider nyo na mag-join kayo at maging Patreon ng Machong Chismisan. At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P na lagi nagsasabing Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pario Showbiz Bro, ang inyong Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, Chismoso. Have a great day, everyone. Bleep. Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.